What's up guys? Magandang gabi. So meron tayo dito ang aftermarket na shock absorber na install natin kay Maximo. So kailangan lang natin dito is close wrench na number 14. Ayun, tsaka 6mm na Allen wrench pang contrast, tsaka isa pang 14. So yun. So gagamit din tayo ng impact wrench. Kuha tayo ng size 10 na socket. Alright. So pasang na natin. Alright. Tanggalin natin yung mga screw bolt size 10 dito sa ating upuan. So since tamad tayo, hayaan lang muna natin yung impact na magtrabaho. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. At dito guys, gamit tayo ng size 17 na close wrench. So wala muna natin dito guys sa taas. Alright. Apakabisik lang naman pala guys. Yun o. Galing natin. Alright. Sunod naman natin. So dito guys, hindi natin to mabubunot yung nut na to unless tanggalin natin tong 10mm na nut para maangat natin to, kasi sasayad yan dito sa ating disc brake. Yan guys, oh, sayad. Tingnan nyo guys, ting 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 ting. Baliw ka yata eh. So tanggalin natin to guys, 10mm na nut. So ito gamitin natin guys, parang ratchet. Pero dito sa likod kailangan natin ng size 12. Ito ang sayo. Balik lang natin para di mawala. Yun. Try natin gutin guys. So unahan natin dito sa taas. Yan. Gutin natin palabas. Hugot na guys. Tapos tulak. Saka dito sa baba. Gutin natin palabas. Alright. Paano pa to? Luwagan lang natin yung dito sa ilalim. Yung success. Ayan na guys, since pwede natin siyang mahugot. Alright. So itabi lang natin to guys, no?
Para sabay balik na rin ng panibawang sasalpak natin na aftermarket observer. Yan o. 280 mm nga pala to guys. Sobrang iksi nito. Yung baga lowered yung motorsiklo natin dito. Tsaka medyo mataba siya kumpara sa stock. Tapos natin ma-install yan guys. Huwag muna natin higpitan. Balik lang muna natin yung nut. So tanggalin muna natin yung airbox para matanggal natin yung nut dito. So yung tanggalin lang natin dito guys is yung dalawang 10mm sa dalawa. So same lang guys, tanggalin na natin yung mga nut dito. Dito naman guys, pababa. So yun yung original na posisyon ng nut natin. Pero sa akin babaliktarin ko lang. Para next time yung tatanggalin lang natin is yung mga nut. Yung bolt assist na lang. So ito nga pala yung itsura niyan guys. Allen bolt na 6mm. So tanggal na natin to. Tabi na lang natin. And ipalit na natin itong aftermarket na shock absorber. Same lang ng pagkabalik sa pagkatanggal. Sa part na to ay didiinan natin ng bagya yung chassis para makabit na natin yung dalawang shock sa likod. At dito naman guys, balik na natin yung airbox pag na pasok na natin yung mga butas ng shock nito. By the way, huwag kalimutang higpitan yung mga bolts and nuts dito bago tayo magbalik. So yun, tapos na natin palitan yung dalawang shock absorber natin dito sa likod.
So yung clearance naman niya ay ayan, hindi naman ganun kasama pa rin. And ngayon test natin yung kanyang performance, kung sobrang tagtag ba or lumala or ano, nabawasan yung sakit sa puwet pag nalulubak. Ito yung sa loob guys. Hindi ko muna ibalik yung ano natin dito, compartment. So let's go. Right. The next day. What's up people? Salamat sa Diyos sa panibagong araw na binigay niya sa atin. So today we're going to continue our review, honest review sa na-install nating aftermarket na observer guys, dito kay Maximo RFI 175. By the way, kung nagtataka kayo bakit umaga na tayo, hindi po tayo inumaga guys, no? Kasi kagabi when we're trying to record a video, biglang umulan. So magre-review sana tayo kagabi, kaya lang umulan, no? So ngayon na lang natin continue yung ating honest review, since papunta naman rin tayo sa ating trabaho. Number one is guys, malambot siya, tsaka hindi na siya masakit sa puwet. Di kagaya ng stock natin na pag nalulubak tayo, ramdam mo talaga yung lubak. Alam nyo yun, yung parang sakit sa likod na halos magkaroon tayo ng back pain at gumamit na tayo ng Pasalom. Pasalom. Okay. Ayun, hindi na natin yan na experience guys, no? Malambot yung observer natin ngayon. So number 2 is yung looks. Maporma naman siya guys, no? Kahit pa paano nagdagdag siya ng angas sa ating RFI kung titingnan natin, no? Maganda siya, and I think nagfi-fit lang siya sa ating matte blue na color, since black yung suspension. Para tayong nagkakarera dito. And number 3 guys is fit lang siya. Fit. Sakto lang siya guys sa ating sa ating RFI. So hindi siya ganun kataba yung coil para tumama dun sa ating airbox sa bandang kaliwa, kung titingnan natin mula sa likod. Yeah, boy. So honestly, kung i-compare natin to sa stock natin na observer, ay mas maganda yung experience natin when it comes to riding the motorcycle, no? Lalo na kapag napapadaan tayo sa mga lubak na hindi natin nai-skipan. Nagbibiro lang ako. Hindi natin naiilagan, no? So kagaya dito, malubak talaga dito, no? Yun. So kung sa stock yun, parang tumalon na yung motor natin. Paano masabi? Pero dito guys, parang dinadaanan na lang niya. Hindi naman issue rin yung front telescopic natin kasi malambot na talaga yun wala akong issue doon sa front telescopic natin. So dito lang talaga sa likod guys nagka-problema, or parang may issue ako. That's why I decided to return, to change it from stock to aftermarket. So ayun, this is the honest review guys, and I hope natulungan ko kayo kung gusto nyo ring mag-install or magpalit ng ating rear shock absorber. Napaka-traffic guys. So meron naman tayong mga mas magandang suspension na pwedeng mabili sa ating market, no? But kung ikaw yung tipong nagtitipid, budget meal lang, saktong-sakto na to guys, no? Napakaganda na to. Kung hindi ka rin naman maselan, although mapansin natin sa video na guys, yung parang bushing niya, yung parang rubber bushing,
Maluwag siya sa kanyang bolt, sa stock na bolt niya. Nagtatakal-takal. Baliw ka yata eh. Nakita nyo naman guys, during nung rene-record natin yung pag-install ng ating aftermarket. So ayun, this is the honest review ng na-install nating aftermarket na suspension. And hopefully natulungan ko kayo guys kung kayo yung gustong magpalit ng suspension natin sa likod. So ito, shout out Rusi Naganaga guys. Doon natin kinuha tong si Maximo. And yun, by the way, don't forget to hit like and pakipindot na rin po ng subscribe button natin para mas marami pa tayong matulungan and mas marami pa tayong video na may upload sa ating channel. Please support also my Facebook page, Carlyworks TV, and I hope that this video help you na magkaroon kayo ng reference kung gusto niyo magpalit ng observer. And that's all for today's guys. That's all for today guys. Ride safe lang lagi God bless you all. Thank you for watching.